Baha na rin po sa mga bahagi ng North Luzon Expressway na papuntang Valenzuela. At mula roon may ulat on the spot si Michael Fahatin. Michael, kumusta dyan? Rafi, hindi maganda ang pangitanhin dito. Tigil ang mundo, literal na parang tigil ang mundo dito. Yung mga sasakyan nakahambalag lang doon sa may crease o yung lubog na area dito sa may Malinta exit mismo. Yung southbound ng Malinta exit, aabot to hanggang Lieg. At yung northbound naman, aabot hanggang Dibdib. May ilang kotse na nabalahaw dito. Mga truck lang na malalaki talaga ang nakaka-pass through. Isang bus nga muntik pang hindi makatawid kanina. Literal na parang hindi talaga pwedeng daanan. At yung mga tao, makikita mo yung sa mga litratong na ipadala ko dyan, yung mga tao naglalakad na sa mga tagiliran. At yung iba pa parang lumalangoy na para lang makatawid dito sa may southbound dito papuntang Malinta. At yung northbound naman sinusuong ng mga bus na may mga pasahero. Yung ibang mga nandit dito, kung may truck na dumadaan, yung mga 6x6 na truck, yung mga pang-construction na truck, nakikisakay na lamang sila. Bagamat hindi na pinapayagan ng mga otoridad ng NLEX na maka-pass through dito yung mga sasakyan, yung mga light vehicles, may dalawang nagtangka at yun, nalubog yung kanila mga kotse dito sa northbound ng NLEX Malinta. Itong buong kabuuan ng NLEX, kanina nanggaling kami sa may Mindanao Avenue. Doon lang yung kaninang nakatagos hanggang yung Mindanao Avenue mismo nung dumaan kami kanina mga pasado alas 9 ng umaga hanggang Hood yung baha doon kanina. Nagbubunga ng pag-uulan at baha. At yung Balintawak kanina umaga, sarado na kaagad. So ang choice namin kanina was to pass through yung sa mga baybayin sa tagiliran area na dumaan kami sa may Mapulang Lupa. Ito yung naging dahilan nga ng pagbaha dito sa area ito ng Valenzuela sa may Malinta dahil umapaw yung ilog umano doon at dito nga nag-i-spill over. Yung may isa ko na interview na tumawid o literal na lumangoy mula southbound at sinabi niya na merong bahagi pala ng wall sa paligid nitong NLEX dito sa may Malinta na nabuwal na kung kaya't dumadaloy na yung tubig dito at nagiging sanhinga ng pagkakabalan ng trapiko. Wala na nakakaraan dito, marami dito jeep, bus, kotse, maging yung mga transportasyon na mga goods, mga poultry, vegetables, lahat, Rafi, ay hindi na makadaan dito sa may Malinta NLEX. Michael, nakikita namin sa live na video dito sa may bandang NLEX, talagang standstill nga. Ito ba yung mga pa-southbound? Hindi na ba sila pwedeng umatras para makalusot dito sa may bahang-bahaging yan ang kalsada? Southbound and northbound ng NLEX Malinta. Mas malalim itong southbound hanggang Lieg nga. Itong northbound naman hanggang Dibdib. Dahil nandun sa barrier sa gitna, kung makikita nyo, kung kaya't nagkakaroon ng partition sa mga tubig. Pero mas malalim itong southbound. Kaya yung makikita nyo sa may, kung may video kayo dyan mula sa NLEX, itong mga sasakyan, as far as I can see, hindi ko na makita yung pinakadulo kung saan nagmumula yung pinakahuli nila na tila nakaparada na lamang at tila gumagalaw at naghihintay na maklear itong tubig dito. Sa kaya hindi nag-aano umuulan pero tila hindi humuhupa yung baha. Pero yung pagtigil nga ng ulan, siguro intermittent siya mga 10 minutes, biglang lalakas siya ng todo na halos hindi mo na nga makita itong paligid. Sa ngayon, it's about mag-aalas 12 pala ng tanghali. Pero ay itsura dito ng kadiliman ng kalangitan ay parang mga pasado alas 5 na. Rafi? Michael, may pagtaya ba yung mga otoridad dyan kung gaano kabilis yung pagbaba ng baha or tumataas pa ba ito para naman maabisuhan yung mga gustong dumaan dito or dumaan na sila sa may MacArthur Highway, Michael? Yung mga otoridad na natanong ko, sabi ko, kailan ba naging ganito o ever sa history nga nito sa NLEX? Nangyari lang daw ito nung panahon ng Ondoy. At sa aking pagdatay, sa personal na pagdataya ko nga rito, mukhang hindi ganun katuling na humupa nga dahil nanggagaling yung tubig. Hindi lang sa tubig ko lang, itong umapaw nga na sa mapulang lupa na ilog, dito nanggagaling yung tubig. Kaya parang dire-diretso pa rin siya. Hindi still yung waters, parang may gumagalaw siya eh. So may pinanggagalingan itong source na tubig dito.
Rafi? Pero as usual, Michael, marami tayong nakikita mga kababayan nating nandyan sa may baha at tila nakikiosyoso lang. At kuminsan ay nagtutulak. May mga ganun na nakikiosyoso, may mga nakausap din ako na talagang sadyang uuwi na sa kanilang mga tahanan sa magkabilang lugar. Kasi nahati nito, literally yung Pamalinsuela at Pamalinta dito sa daanan ito. Pati yung mga gilid, hindi lang NX, pati yung tinatawag na service road, bahang at wala nga nakakaraan hanggang na ngayon. Kanina, may tumunog na parang siren. Indikasyon daw, sabi ng isang sa mga driver dito, na nag-spill over na nga o kailangan tumikas yung mga tao dito sa mga area ng mga kabahayan. Dito sa mabakalit dito sa may Malinta. Kanina dumaan kami dito sa may Mapulang Lupa. Makikita talaga na yung mga tao parang tila sanay na nga dahil may mga parang mga rubber boats na sila lang pa naka-standby. At mga truck lang talaga. Bus nga nahihirapan na yung mga truck lang talaga na parang mga heavy construction ang maaaring makatawid. Michael, panghuli na lang, wala bang mga rubber boats ka namamataan dyan para mag-ferry man lang yung mga stranded na nasa mga bus na I'm sure kanina pa nandiyan dyan sa lugar na yan? Walang nakakatuwa nga dito, dumadaan sila sa parang Center Island, yung breaker between the North and South Road. Yung sa gilid naman, maingat silang tumatawid, yung sa may parang chicken wire o yung fencing. Doon na naman sila kumakapit para makatawid dito sa gilid. Yung mga bata, may nakita ko na sila. Padala ng kanilang mga magulang siguro sa kanilang mga balikat para lamang maklear yung haba nung yung lalim ng tubig dito na sa ngayon ay nandito ngayon sa area nito ng Malinta, Valenzuela. Exit. Okay, maraming salamat Michael Fahatin. Ingat lang dyan.